Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagsunod, kundi sa pusong tapat at nakatuon sa Kanya. Dapat tayong mag-ingat laban sa pagpapaimbabaw at tiyaking ang ating pagsamba ay hindi lamang isang ritual, kundi isang taus-pusong pagpapahayag ng pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo, at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay authenticity. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel ang enkwentro ng ating Panginoon sa mga Pariseo na kinukwestiyon ang mga alagad ni Jesus dahil kumain na hindi naghugas ng kamay. Ang issue dito ay tungkol sa tradisyon ng paglilinis o yung ritual ng paglilinis. Dahil itong mga Pariseo, they have a lot of rituals na ginagawa bago kumain. Kapag sila'y namalengke, may proper na paghuhugas at paglilinis ng mga ginagamit sa pagkain. Dahil sila ay napaka-istrikto when it comes to the law of purity, yung batas ng kalinisan. Para bang kapag marumi tayo physically, ang tingin nila, marumi rin tayo spiritually at hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Mga kapatid, yung ritual ng paglilinis, gusto ni Jesus na dalhin ang mga Pariseo. Gusto ni Jesus na dalhin ang kanyang mga alagad. At gusto ni Jesus na dalhin niya tayo sa tunay na kahulugan ng pagiging malinis. At para sa ating Panginoon, oo, mahalaga naman yung maging malinis tayo sa pangatawan, yung ating hygiene. Siyempre, hindi naman na siguro kailangang i-memorize siya na pagkakain ka, siyempre, gagamitin mo yung kamay mo. Common sense na yon. Maghugas ng kamay, di po ba?
Common sense din naman yung kapag bumili ka ng mga pagkain sa palengke, huhugasan mo muna, hindi yung pagkabili mo sa palengke, diretso mong kakainin. Of course, huhugasan muna. Common sense na yon. Pero para sa mga Pariseo, merong ritual, may pamamaraan ng paghuhugas at paglilinis. At kapag hindi nasunod yung ritual, kapag hindi nasunod yung mga ganoong practices, yung kanilang tradisyon, ang tingin nila at ang turing nila ay marumi sa mata ng Diyos. Para kay Jesus, bagamat mahalaga ang hygiene, mahalaga yung paghuhugas at paglilinis, pero hindi nakafocus sa mga ritual. Sapagkat ang ritual ay nawawalan ng saysay, nawawalan ng kahulugan kung wala itong puso. Napakahalaga ng puso. Kaya nga gustong bigyang diin ni Jesus na ang tinitingnan ng Diyos, higit sa lahat, ay ang puso ng tao. Hindi naman sinasabing masama yung mga ritual o alisin lahat ng mga ritual. Hindi naman. Pero napakahalaga ng congruency, napakahalaga na yung ritual ay umaayon sa puso. Yung puso umaayon sa ritual. Ibig sabihin, napakahalaga na yung puso ay malinis. Hindi lamang sa panglabas, hindi lamang sa pisikal, hindi lamang sa mga ritual na ito, kundi napakahalaga na yung ritual ay nalilinis din ang puso. Kapag ka nililinis lang ng ritual ang katawan, ang kamay, ang pagkain na pinapasok natin sa ating katawan, pero hindi naman nalilinis ang ating puso at kalooban, nawawalan ng saysay ang mga ritual. Kaya nga mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, para sa ating mga Katoliko, we also have rituals at hindi masama yon. Yung misa ay isang ritual ng pagdiriwang, bagamat ito'y ang Panginoon mismo ang nagtatag ng banal na misa sa pamamagitan ng huling hapunan. O kaya ay ang iba pang mga sakramento, mayroong mga ritual. Tayo may mga ritual ng mga debosyon, mga pananalangin natin. Pero kung wala sa puso at kung hindi na-iimpluwensyahan ng mga ritual na ito ang ating puso, ibig sabihin kapag hindi tayo nababago, kapag hindi nagkakaroon ng pagbabalik loob ang ating kalooban, ng ating puso, kapag hindi nahuhubog ang ating puso sa pamamagitan ng mga ritual na ito, ibig sabihin nawawala ng saysay yung bawat ritual na ating ginagawa. Tulad na lang ng pagsisimba. Yung pagsisimba ba natin bukal sa ating puso? Nababago ba yung ating kalooban? Mahalaga yung misa, mahalaga yung ritual. Pero kahit na magsimba tayo, pero yung puso natin ay sarado at ayaw magbago, yung ritual ay nawawalan ng saysay at kahulugan para sa atin. Pero dapat ba tayong wag na lang umattend ng ritual? At sabi, mahalaga pala yung pagbabago ng puso na lang kahit alisin na yung ritual? Of course not. Kasi ito'y iniutos ni Jesus sa atin na gawin iyon, yung pagsisimba, ipagdiwang ang banal na misa bilang pag-alala kay Jesus. So yung purpose, bakit tayo nagsisimba, meron tayong ritual tulad ng banal na misa, ay hindi lamang para baguhin tayo, kundi upang tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na nagkaroon ng kaganapan sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, tayo ay pumapasok hindi lang basta sa ritual, kundi pumapasok tayo sa isang misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So, higit sa lahat ng ritual, ang misa, ang pinakamataas na uri ng panalangin. Kaya nga mga kapatid, sana po ngayong araw na ito, isang bagay na matutunan nating pahalagahan, dalawang bagay, yung ritual at yung ating kalooban. Napakahalaga na hindi natin ito inaalis. Mahalaga ang ritual sa pananalangin at pagbabagong puso. Mahalaga rin naman ang bagong puso na nananalangin sa pamamagitan ng mga ritual ng simbahan. Hindi sila contradicting. They should complement each other. Mahalaga ang ritual, mahalaga ang ating puso at kalooban. Ito yung gustong sabihin ng ating Panginoon na
tingnan ang ating puso para tayo ay magkaroon ng makahulugan at tunay na nakapagpapabagong pagdiriwang ng mga ritual sa ating simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maging totoo sa aming mga sarili, lalong-lalo na sa pagsasabuhay ng aming pananampalataya. Nawa ang mga ritual na aming pinagdiriwang ay maging pagpapakita ng aming pagmamahal at kagandahang loob. At naway ang aming mga puso ay maging bukas sa pagbabagong dulot ng mga ritual na panalangin na iyong iniutos sa amin, lalo na ang banal na misa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.